Binubuo ng mga kabataang ang tanging layunin ay makatulong sa kanilang mga kababayan sa Bulacan. Ang grupong Tulong Sulong, hindi na lamang nakararating sa mga probinsya sa Region 3, ngunit maging sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas. Ang kanilang kwento, inyo na pong makikilala. Mga kabataang nagtipon-tipon, ang tanging hangad, makatulong sa kanilang kapwa. Silang Tulong Sulong Youth Organization. At dito sa Bulacan namin sila nakilala. Isa sa kanilang proyekto, magbigay ng mga libro at magpakain sa mga batang nasa kinder hanggang grade 3. Kasamang ilan nilang partner, sinagawa nila ang feeding program. At masayang nagbahagi ng mga dala nilang pagkain sa mga bata. Dito na rin ay kwento ng founder ng grupo na si Nathaniel kung paano nga ba nabuo ang kanilang samahan at kung paano nagtagumpay ang kanilang hangarin dahil sa sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. Kami po yung mga kabataan, naipon na kabataan sa buong rehiyon 3 na handang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nagsimula po siya ng ako lang mag-isa. May bagyo po nung time na yon. Tapos sobrang naawa po ako dun sa mga taong nasalanta po ng bagyo. So wala pong alam yung parents ko, walang alam yung mga tao sa bahay namin, na umalis po ako nung araw na yon nang ako lang mag-isa. Pumunta po ako ng palengke para mamili po ng pagkain, which is yung perang ginamit ko is yung baon ko po nung time na yon, yung budget ko po. Sa unay, pamilya lamang ang volunteers ng grupo. Nakalaunan ay maging ang ilang kabataan na engganyong sumama sa kanilang mga proyekto. Magmula nung pinost ko yon, lumapit sa akin yung mga pinsan ko, tapos nakita yung mga kabarangay ko mismo na kabataan, sila mismo yung lumapit sa akin. Nung nakita nila kung gaano kaawa-awa yung sitwasyon ng ating mga kababayan, sila mismo yung kusang loob lumapit sa amin. Halos 80% ng kanilang grupo, mga kabataang edad 16 hanggang 21 anyos. Tapo ay 5 years old. Wow! Yes po, na tumutulong talaga sa pag-repacking po talaga. Kasi pag ganong edad po, hindi po namin sila sinasama sa labas. So sila po yung naka-assign sa technical support namin, sila po yung nagre-repack. At nung isa sa mga miyembro ko, sinabi niya na dati talagang wala siyang pakialam sa mga kapwa niya. Dumating yung time na napasama siya sa amin, siya na mismo yung nagsabi sa amin na ang sarap pala sa pakiramdam kahit walang binabalik na bagay sa'yo. Napakasarap sa feeling na tumulong ka sa kapwa mo. At bagamat mga bata pa, ang kanilang dedikasyon sa pagtulong, dinala sila sa iba't ibang parte ng rehiyon at maging sa mga karatig na probinsya. Hindi na po mabilang pero thousands na po yung natulungan namin. Mula Metro Manila, mula Quezon Province hanggang sa Northern Luzon, nagpapadala po kami dyan. At yung buong Region 3 na ikot na po namin yan. So madalas po talaga. Ngayon po ginagawa namin is dahil may pasok na po yung mga members natin. So every weekend na lang po yung activities namin. So weekly po talaga, meron kaming activities na ginagawa po. At dahil kasama sa kanilang advokasya, marating ang mga liblib na lugar, alam nila ang mga peligro na maaari nilang kakaharapin. Kaya't patuloy ang pakipagtulungan ng grupo sa mga lokal na pamahalaan at Philippine National Police para sa kanilang proteksyon. Actually, natatakot din po kami lalo na po nung pandemic. Personally po sa family ko talagang pinipigilan na po nila ako kasi nga po dun sa barangay namin, sunod-sunod yung namamatay dahil sa COVID-19. Kami po, personally sa organization namin, nag-positive po kami sa COVID. Din po, natatakot din po kami sa seguridad. Kaya po, ngayon, lagi po namin kasama ang ating mga kapulisan dahil meron po talagang oras na talagang matatakot ka na lang kasi nga po liblib o napakalayo ng lugar na pupuntahan namin. Gaano man kahirap ang kanilang ginagawa, maliwala ito sa tuwing maririnig nila ang pasasalamat ng mga taong kanilang natutulungan. Napakalaking bagay po para sa aming grupo na nakakatulong po kami ng ganito. Napakasarap po talaga sa feeling, iba po sa feeling
tulad po ng ginagawa namin sa Mabalacat. Meron po mga AITA doon na kailangan mo talagang mag-hiking, ka. Tapos, nung pinuntahan namin sila, napagdesisyonan namin na matulog ng isang gabi. Malaman lang namin kung paano yung pakiramdam ng buhay ng isang AITA. Sobrang na kumurot sa puso po, sobrang sakit sa akin na makita na may mga tao palang ganito na nagugutom. Doon ko po talaga na-realize na napakaswerte ng mga batang katulad namin, nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Sila po, merong isang bata, sobrang payat ng katawan niya, tapos yung tiyan niya po sobrang laki na. So, kinakain lang po nila, kung hindi kanin na may asin, kamote po, or saging. Yun po yung kinakain nila. So, yung ginawa po namin, minonitor po namin yung barangay na yon. Isa sa mga volunteers ng grupo ay si Martin. Anya mahirap at nakakapagod ang kanilang ginagawa, lalo na kung umaakyat sila ng mga bundok o tumatawid sa mga ilog. Actually po, nakakapagod po siya, pero nakakawala din po siya ng pagod kasi po, nakikita ko po yung mga AITA community na masaya po sila na may naabutan po sila ng tulong. Kahit nasa ano po sila, nasa... Nakakatuwang isipin na ang mga kabataang ito mulat sa realidad ng mundo. At ang kanilang mga pinagdaanan at mga kwentong nalaman, nagbibigay sa kanila ng dedikasyon na mas tumulong sa mga nangangailangan. At rumisponde kahit walang inaasahang kapalit, kundi mga ngiti ng pasasalamat lamang. Kami ang Tulong Sulong Youth Organization, Certified E-Responder. Kung kayo po ay may nais ay sumbong sa inyong po lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samot-saring problema, kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon, may maasahan na ho kayong re-responde. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo, walang